Maraming salamat po, Sis Glyza. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. At sabihin mo sa iyong katabi na may mensahe ang Panginoon para sa atin. Sabihin mo dyan sa inyong katabi, may mensahe ang Panginoon para sa atin. Kaya ihanda po natin ang ating isipan, buksan po ang ating mga puso. Sa oras po na ito, ako po ay mag-share ng isang topic po na hindi po masyadong napag-usapan kung ako po ay tuturo about sa isang usapin na hindi po malimit mapag-usapan. Pero bago po yan, manalangin po tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito. Na kami po, Ama, ay muli ninyong tuturuan. Na kami po, Ama, ay muli po ninyong encourage sa pamamagitan po ng inyong salita. Hiling po namin, Ama, na alisin ang mga bagay na pwedeng humadlang ng sa gayon, Ama, ikaw po ay mag-usap sa amin. Panginoon, ikaw po ang mapupurihan ang lahat ng tiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, gaya po ng sabi ko kanina, natin po pag-usapan ay isang usapin na hindi po malimit na pag-usapan. I will be speaking about when Christians suffer. Tuwing ang mga mananampalataya ay nasusubo. Makita natin, sabi mo kanina, ang pagsubok, ang usapin tungkol sa mga pagsubok ay hindi po masyadong nagiging topic. Mas malimit po dahil gusto ng mga tao na napapakinggan ay sa prosperity, teaching about prosperity, teaching about grace, yes, hindi mo masama yan. Pero gusto ko rin po sana mga kapatid na sa pamamagitan ng topic na ito, mas lubos po natin maintindihan bakit po pinapayagan at nararanasan ng isang Kristiyano ang pagsubok sa kanilang mga buhay. Makikita natin na ang pagsubok ay talagang it's a real part of life, mga kapatid. Everyone has their trials. Everyone experiencing trials, maging mananampalataya man o hindi. Makikita natin, ito ang kagandahan ng internet dahil nakikita natin ang sitwasyon sa bawat sulok ng mundo if we are aware na ang pagsubok ay naging parte ng buhay ng mga tao. At ganyan din po ang mga Kristiyano, mga kapatid. As Christians, we also have trials. Let us open our Bible sa 1 Peter chapter 4, verse 12. What does it say? Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. Amen. Sabi kanya, mga minamahal, huwag kayong pagtaka sa pabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Amen. Anong una nating dito? Anong unang po natin matututunan? Anong unang mensahe ng Panginoon sa atin sa oras na ito? Na manggagaling dito sa verse 12, it is, sabi kanya, huwag kayo magtaka. Kaya makikita natin na it is not strange. Amen? Ano nga ba sa Tagalog ng it is not strange? Hindi nakakapagtaka. Amen? Hindi nakakapagtaka na ang mga Kristiyano ay may pagsubok. Kaya we have to expect this because the Bible is telling us na we should not be surprised of the trials. Amen. Na pwede nating maranasan. Ang iba kasi alam nila, when after they accepted Jesus Christ and they surrendered themselves to God, amen, they meant na ang expectation nila, it will be a walk in the park for them. At wala ng trials. But actually, makikita natin, ang pagsisimula ng pananampalataya natin, it will not be an easy road.
especially when we continue on our faith sa ating Christian walk, mga kapatid. O Christians have trials. Isipin natin, ang mga Kristiyano ay makakaranas ng pagsubok. Hindi lang basta pagsubok, gusto kong lagyan naman ng isang ganito. Hindi lang basta pagsubok, kundi mabibigat na pagsubok. Dahil tayo ay namumuhay sa isang sanlibutan ng makasalanan. Amen. Every Christian is a part of a holy race na sinasabi. Amen. Namumuhay tayo sa isang sanlibutan na there are rumors and wars na nangyayari. And then, dahil dyan sa mga nag-spike ang mga presyo here in the Philippines, gasolina at crudo masyado na mataas. Na even Christians and non-Christians is experiencing these trials. Amen. Tayo ay namumuhay, Christian was trials because tayo ay namumuhay sa isang sanlibutan na habang tumatagal, ilalong nagpapakasama. Amen. At bakit we should expect that we will have, listen to this mga kapatid, we should expect that we will have sufferings because we are subject sa attack ni Satan. Kaya may basa nyo, bakit kailan naging Kristiyano ako sa mas maraming pagsubok na dumarating sa buhay? Bakit kung kailan sinurrender ko na yung buhay ko, mga kapatid, especially sa mga kapatid na nakapit. Bakit kung kailan sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon, unti-unti niyang inaalis yung mga bagay na sa tingin ko, hindi sa tingin ng Panginoon, sa tingin ko na makakabuti sa akin, pero hindi pala. At dahil we thought of it as trials, but it is God is in work, mga kapatid. Amen. Satan will attack you because you are a Christian. Amen. Just like what happened to Job. Amen. Makita nyo, kung mabasa nyo ang buhay ni Job. Napakabigat ng mga pagsubok na kanyang naranasan. But still, don't be surprised. That is a message sa atin that don't be surprised, mga kapatid. When Satan attacks you and it results sa inyong pagsubok at mabibigat na pagsubok sa buhay natin bilang isang Christian. Ikalawa, hindi nakakapagtaka, mga kapatid, ikato pala, na tayo ay magkakaroon ng pagsubok because, hindi tayo nakikiayon, amen, sa takbo ng sanlibutan sa panahon ngayon. Amen? Hindi tayo nakikisabayan. Bakit ba si Jesus Christ was rejected before? Bakit nainis sa kanya ang mga Pariseo? Bakit galit sa kanya ang mga Sadduceo at Pariseo? Dahil ang kanyang pamumuhay, bakit nagalit sa kanyang sanlibutan? Dahil ang kanyang pamumuhay ay in opposition sa takbo ng pamumuhay ng sanlibutan. Amen. Now, therefore, makita natin mga kapatid, let us expect that trials will come sa atin because we are Christians. Kaya this is a warning. Sabihan, mag-ingat. Diba, kung makita ninyo, diba, this is a warning para sa atin in order for us to know what to expect. Diba? Kaya dito makikita mo sa mga gate dito sa Pilipinas, parang nagsasabi lang, mag-ingat sa aso. In order for you na alam mo na expect that there will be may aso doon. Amen. Pero sa ibang lugar, parang nagbibiro, ay sa amin hindi na po nilalagay yung pag-ingat sa aso. Sa lugar nila sabi, pag-ingat ang aso. Amen ba? I want everyone to understand, mga kapatid, that first, naman tinuturo sa atin dito, that huwag tayong magtaka na tayo mga Kristiyano ay may mga pagsubok. Kaya, alam mo, habang we expect something, naihanda natin yung sarili natin. At yun ang napakahalaga ay maihanda natin ang ating sarili about sa pagsubok. Alam niyo mga kapatid, I just want everyone to know na
ng bawat isa mga kapatid. Ready nila ang kanilang sarili sa pagsubok at isipin natin na lilipas lang. Everyday mga kapatid, habang yung napag-stay natin dyan sa loob ng iitan isang everyday trials para sa atin. Napakahirap, but always remember, nalilipas lang din ang mga pagsubok. Amen. Ikalawa, ang mapag-aaralan natin mga kapatid. Sa verse 13, what does it say sa verse 13? Amen. But rejoice. Sa halip, magalang kayo dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo at maging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Amen. But always remember, ikalawa na matututunan natin ito, but Christian's trial, ang pagsubok ng isang Kristiyano ay naiiba. Why? Dahil nakikipag-isa siya, nakikibahagi tayo sa hirap ni Kristo. Kung ang dahilan, isa kung dahilan ng ating trial sa buhay ay because we are Christian, then you are blessed. Tayo po ay nakadakol sa pinagpala mga kapatid. At makikita natin dito na it is a blessing, listen to this, being a Christian and having a trials. Why? We don't suffer alone. Amen. We don't suffer alone sa trials. We don't have trials alone. Dahil nandyan ang Panginoon na kasama natin. Amen. At hindi lang ang ating Panginoon, kasama natin ang Christian, ang mga mananampalataya. Kaya dyan sa Lord, brothers and sisters, let us help one another. Amen. Alam nyo na medyo hindi maganda ang gising ng kasama natin dyan, imbis na encourage natin, mas mas binubuyo pa natin. But you know, always remember that during trials, ang kaibahan ng Kristiyano na nasa pagsubok at ang tao na wala sa Panginoon na nasa pagsubok, ang Kristiyano, pag siya ay nasa pagsubok, kasama niya ang Panginoon. Amen? Kasama niya ang Panginoon. Is with God. Amen? At sabi niya, at maging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita na niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat. Amen. And it will be a joy para sa atin. Amen. We will be overjoyed pag ang kanyang kapangyarihan ay mapakita niya sa atin. And when we suffer, amen, God will be upward. Amen. You don't suffer alone, but makikita natin, God is with you, He will give you strength na malampasan itong suffering na to dahil kasama mo siya. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay ngayon, we are facing trials. Alam niyo mga kapatid, this is what I always tell. Nasabi ko, ang trials, ang pagsubok habang nandiyan ako sa loob, hindi ko makakaya kung hindi ko kasama ang Panginoon. There was a time na ito'y mag-iisip ko, makikita ko yung Rhea sa ibabaw. I'm telling myself, bakit pa ako nag-iisip? Sana hindi na lang ako nag-iisip. At habang nandiyan ako sa loob, hindi lang basta. There was a time that I have meron akong sulat na, alam natin ang sulat natin. Pag dumarating dyan is kasi sa malayong lugar ako, sa malayong lugar ako nakulong. Into our malayo. Kaya hindi ako masyadong nadadalaw. Kaya way ng means ng aking nanay nun is sending letters. At habang bago pumasok yung sulat, alam naman natin na babasahin niya ng Gilgard. And then sabi ni Sir, ano ba yan, nandito ka na, puro problema pa yan nilalagay sa sulat. But with this, kahit na nandiyan ako sa loob, with the help of God, I was able to overcome that trials. Dahil alam ko, nung panahon na wala na akong malapitan, wala na akong makapitan, kinapitan ko ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya every time that, alam niyo, before, a day before ng Bible study dyan, I feel excited. Excited ako, and then yung mga kasama ko, pag 5 minutes muna, minsan din nila ako, time nagpa-Bible study, sabi nung sinasabi namin yan, parang kulang. Why?
The Word of God, na realize natin na when we suffer, kasama natin ang Panginoon. Kaya ang nangyayari ang iba, kung makikita niyo yung kwento tungkol kay Felipe at sa ating Panginoong Jesus when Jesus Christ was about to feed the 5,000. Anong sabi? Anong pinalabas ng Panginoong Jesus na problema? Sabi niya, where are we to buy food? Saan tayo pwede bumili ng tinapay? Anong sabi ni Felipe? Sabi ni Philip, ay kahit na ilang buwang, kahit na ilang daang denaryo, hindi pa rin kasya para sa kanyang kalahanin. You know? God allows these trials para subukin din ang iyong pananampalataya. But makita natin, bakit naging hopeless si Felipe doon? Nasabi niya na kahit na ilang daang denaryo ang ibibili, it will not be enough for some to have a few ng pagkain. Why? Listen to this. Nagpal siya. Kung sa Bisaya, nagsalit siya. Nag-trust siya sa kanyang sariling ability. Kaya ang nangyari, nawala siya ng pag-asa. Ganyan din tayo mga kapatid. When we trust on our own ability when it comes to overcoming trials, amen, ganyan ang nangyari. But always remember, hindi niya napansin, hindi niya nakita because nagsalig siya. Nag-trust siya, amen, nagtiwala siya sa kanyang sarili lang na ability. Hindi niya napansin na kasama niya ang Panginoon who is able to do everything, amen, na may kapangyarihan na kahit na ang bato, kaya nang gawing tinapay. Diba? Ganyan din mga kapatid. Whatever trials you have, wag na wag kayong pagnanais na isolve ito sa pamamagitan lang ng inyong sariling ability. Nandiyan ang Panginoon, He'll be able sa Panginoon ang makapangyarihan. Maraming paraan ng Panginoon para masolve ang problema natin. Maraming paraan ng Panginoon para kumilo siya sa inyong mga kaso. May kapangyarihan ng Panginoon para i-touch siya ang puso ng inyong defense lawyer. Especially, God has the ability to touch the hearts of your complainant ng sa gayon. Mapatawad kayo ng ating mga complainant. Hindi ko sinabi, I'm not being judgmental dito. But maraming paraan ang Panginoon para tulungan tayo sa ating sitwasyon, lalo na tayo mga kapatid na nasa biitan. Kaya, always remember, isabi na lang natin ng Panginoon, ikaw na lang bahala kung kailan mo ibibigay sa amin ang panahon ng aming kalayaan. Why? Napansin ko nun, mga kapatid, the more na nagnanais ako at nagmamadali akong lumaya, the more na dumarating ang what they call this, hindi magandang pakiramdam, yung tinatawag natin na buryong dyan sa loob. Ayun, alam mo, meron lumalabas siya sabi, alam niyo, minsan, sabi ng iba, kahit na ako, mas nabuburya ako pag nagkakaroon yung pakiramdam ko na gusto ko ng lumaya. But always remember, just like Philip, huwag tayong maging katulad ni Felipe na gusto natin isolve ang ating mga pagsubok sa pamamagitan natin na ability. Sabi ko nga kanina, when Christians have trials, he doesn't suffer alone dahil kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam mo, sabi niya, darating ang panahon na maipapakita sa atin ang Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya, mga kapatid, sa ating mga pagsubok, hindi ka nag-iisa. Sa iyong mga pagsubok sa buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Dumating man ang pagsubok, kahit na sa iyong pamilya na gusto mo silang tulungan, pero wala kang magawa, ang Panginoon may magagawa para sa trials mo at sa trials ng iyong pamilya. Amen. Amen. Kaya makita nyo, yan ang kaibahan. Uulit-ulitin ko sa inyo ito mga kapatid sa panahon na medyo nanghihina tayo dahil sa mga pagsubok sa ating buhay, sa pagsubok sa ating sitwasyon. Isipin mo, you are a Christian and you do not suffer alone. Kasama natin ang Panginoon. Ikatlo, verse 15. Next.
Okay. Ano matuto? Kaya po niya sige, verse 15, ma'am. Nagpapisyo. Kung pinaparusahan man kayo, sana'y hindi dahil napapatay kayo ng tao o nagnakaw o nakagawa ng masama o kayo nakialam sa ginagawa ng iba. Anong matututunan natin dito? Ikatlo. Minsan, ang mga Kristiyano, sila ang gumagawa ng dahilan kaya sila nagkakaroon ng pagsusuko. Amen. Sometimes tayo ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsuko. Amen. Diba ba? Kaya huwag natin papayagan na tayo, amen, ay magkaroon ng pagsubok sa buhay dahil sa bunga ng ating maling ginawa. Amen. O maling nagawa. Diba? Anong sabi dyan? If you suffer, it should not be as murderer or thief or other kind of criminal or even as a murderer. Tagalogin na lang natin. Kung pinarusahan man kayo, sana hindi nakapatay kayo ng tao, nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kayo nakikialaw sa iba. Diba? Kaya nakikialaw. Alam nyo, ito ang pinakamahirap eh. Alam nyo, hindi lang alam nyo, yung mga taong nakikialam sila, ito yung mga taong na mahilig matumingin sa buhay na may buhay. Na buhay ng may buhay ang kanilang pinag-uusapan. Alam nyo mga kapatid, marami ng mga tao ang nadala sa pagsubok, ang nadala sa alanganin dahil hindi nila kayang kontrolin ang kanilang bibig dahil sa pakikialam sa buhay ng may buhay. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, kaya mga kapatid, let us look sa ating mga ginagawa. Amen. Nagkamali na tayo ng maaaring nagkamali tayo nga. Pero sana mga kapatid, payagan natin na tayo ay matututo sa ating pagkakamali. Diba? There is always room for correction. Diba? Kaya sabi nga yan, natutunan natin dito na minsan nagdadala pala ng pagsubok at trial sa atin o suffering ay minsan bunga ng ating sariling ginagawa. Diba? Kaya makita natin mga kapatid na alam natin na there is a principle of God but you ano yung dami ni Mughira Ibani. Kaya makita natin na iwasan na natin pag tayo ay binigyan ng chance isa to this. And I believe that God is a God of second chances. Kung ginawa niya yung kay Jonah, dahil si Jonah nagkamali ng una, God has given, the word of God came to Jonah the second time. Ang Diyos ni Jonah, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob ay siyang Diyos natin. Kung tayo ay nasa pagsubok mangyayari sa ating mga nagawa, o hindi, dahil ito, biktima lamang naman. But I just want the Lord will give us a second chance. The Lord is always ang pinakapuso ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pagbabago. Kaya kung bibigyan sa atin ng Panginoon ng second chance, iwasan na natin ang mga bagay. Kung ikaw dati nakapatay, hindi ka napapatay. Amen. Kung ikaw dati nagnakaw, huwag na magnanakaw. Kung kayo nakagawa ng masama, iwasan na maggawa ng masama. Kung ikaw dati ay pakialamera, nanakulong ka dahil sa paninirang puri, huwag ka nang iwasan mo na magsalita about kung makialam sa buhay ng may buhay. Diba? Kaya wala na sana dyan. Alam niyo, ito kasi ang nangyayari pag-ulit-ulit na lang. Naging magkaibigan sa loob. Nagkatabi ng higaan, naging magkaranto. Nakalaya ang isang sabi, hintayin kita sa paglaya. Hanapin mo ko ito, kontak ng Lord. Ibig na patungo sa kabutihan ang sarilang pagsasama. Paglabas na ako, kailangan mo lang bumalik. Magkaitan na sila. Amen.
Di ba? Nangyari yan. Nagnakaw lang ng timbangan yung isa. Dapat makatapos nakalaya sila pareho, nagsama sa labas, pagbalik, grabe rin na. Hindi ganyan. The Lord will always give us a second chance. Kaya yung mga bagay na pwedeng magdala sa atin ng trials and suffering, iwasan na natin. Totally na talimutan. Ano ba? Kaya last time nung nag-bumisita ako, after kong padyo sa Nueva Ecija, I was so blessed na masaya-masaya rin yung mga jail guard nung bumisita ako. Kaya ba, nagpamerienda si Ma'am doon sa office. Ang naging yung problema paglabas kasi yun yung pinakamahirap doon. Maraming, alam mo yung hihilahin ka pabalik sa iyong gawain dati. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa inyong paglaya para matulungan tayo na makapagpatuloy sa ating pananampalataya, makaiwas tayo sa mga bagay na pwedeng magdala sa atin ng trials and suffering. Find a Bible-believing church. Kasi napakahirap kasi sa paglaya mo, ayan, pagsisimula. But always remember, sino dyan ang palayanan na medyo salit na masaya, medyo nag-aalangan, asking himself, paano ako magsisimula? Sabi ko sa nanay ko, sana ko uwi. Wala naman na yung pinakasawa ko ron. Di-divorce niya na ako. Sabi ng nanay ko, uwi ka sa bahay. Ang pagsisimula, hindi dapat kayo nagawin because God will give you an open door para mas makapagbago. Kaya natutunan natin dito, minsan ang ginawa natin ang nagdadala sa atin ng trials and suffering. But, anong gagawin natin? When ikaw as Christian, ito tayo magtatapos. Okay? Anong kailangan natin gawin? Kung tayo bilang isang Kristiyano ay nahaharap sa mabigat na pagsubok. Verse 16, ano sabi niya? Ngunit, kung pinaruhusan kayo dahil kay Kristo, kayo ay huwag mahiya, sali kayo magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinawag kayo sa pangalan ito. Next. 17 mo. Okay. Dumating na ang panahon magsisimula ng Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya sasabihin niya? Ng mga di sumusunod sa magandang balita ng Diyos. 18. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga kasalanan na hindi kumikilala ng Diyos? Verse 19, ito, ano ang kailangan gawin ng isang Kristiyano? Kung siya ay nasa panahon ng pagsubok, kung siya ay nasa panahon ng trials and suffering. Kaya kung kayo nagtitis ngayon dahil dito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ang gagawin natin ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Patuloy daw tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya hindi lang pala dyan sa loob tayo, magsisimula ng gumawa ng mabuti. Alam nyo, ano nga ba ang safekeeping and development and rehabilitation? Ito yung nasa logo ng BGMP. Tama ba ako? Tested ko rin. Pero yan pala. God develops us in that place. Then, because pinare-ready tayo sa ating paglabas. Kaya when you are suffering trials o pagsubok sa ating mga buhay ng gawin natin, magpatuloy daw tayo sa paggawa ng mabuti. At ano kaya natin? Pagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos na lumikha sa inyo. Anong gagawin natin? When we are having trials, pagpatuloy sa paggawa ng mabuti, in
Hindi lang nandyan sa loob because that will be tested sa inyong paglaya. Amen. Pagkatiwala ninyo ang sarili sa Diyos na lumikha sa inyo. Oh. At kung gagawin ninyo ito, amen, at kung gagawin natin ito, we will see na hindi tayo ay gusto kong magitin ito. Hindi lang siya payak. Hindi payak kundi hindi superlative degree niya kayo papapayak. Kaya isang this after the trials, huwag kayong mag-alala. If God has given you second chance, ito ang gawin natin. Kapag laya natin, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang paggawa ng mabuti ay pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang paggawa ng mabuti ay patuloy ng namumuhay in boundaries of the Word of God. Secondly, ipagkatiwala natin ang ating sarili, we surrender ourselves to God. Kaya praying, diba? Prayer natin palagi na many souls will be ushered sa kingdom ng Panginoon sa pamamagitan ng Gill Ministry na. Many souls will soon be workers in God's vineyard dahil sa bunga ng Gill Ministry na. May bunga ang Gill Ministry. At ako ang nagsasabi ako ang buhay na patuto na may bunga ang Gill Ministry. Amen. At ikatlo, gagawin natin ito, hindi ka pababayaan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Let us pray. Father in heaven, we thank you sa iyong mensahe, Panginoon, na nagbigay sa amin muli ng pag-asa, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagtutuwid, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng correction. And Father, hindi po ganun kadali na humarap sa mga pagsubok, pero Panginoon, salamat dahil alam namin na kasama ka namin sa mga panahon ng pagsubok na ito. At Panginoon, i-bless mo po ang mga kapatid namin na nakinig. Patuloy, Panginoon, na kami, Lord, limon mo patuloy sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo, Panginoon, na ipakilala kung sino ka sa buhay namin. Maraming salamat ang lahat ng tiling namin sa pangalan ni Jesus. Alam ko ito, sabi ng Amen.